Purihin po ang Panginoon. At napakaganda po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Bakit lumalayo ang tao sa Diyos? Hindi po, bakit lumalayo ang Diyos sa tao? Pero ang pag-aaralan po natin ngayon, bakit lumalayo ang tao sa Diyos? Pag-aaralan po natin, bakit lumalayo ang tao sa Diyos? Yan, put the title na yan. Bakit lumalayo ang tao sa Diyos? At mga kapatid, do the watch party at share nyo po ito sa inyo pong Facebook sapagkat maganda po ang topic na ito. Ano nga ba ang dahilan ng ang tao ay lumalayo sa Diyos? At alam niyo po ba mga kapatid na alam niyo sa atin gustong-gusto natin kasi na hangga't maaari mayroon tayong laging listahan may mga listahan tayo sa lahat ng ating gagawin, kung ano yung ating bibilhin. Meron tayong listahan para madali na lamang. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kahit ang Panginoon ay mayroong mga listahan din na ibinigay po sa atin kung atin pong susuriin, pag-aaralang mabuti sa Kanya pong salita upang sa ganon ay mapabuti po ang atin pong kalagayan. Kung nais ng Diyos na tayo po'y magtagumpay sa ating buhay, ay minabuti rin po niya na yung kanya pong magandang plano, yung kanyang magandang layunin sa ating buhay ay kanya pong itinala, inilista, ipinahayag sa magitan po ng kanya pong salita. At mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon, bakit lumalayo ang tao sa Diyos? Let us pray. Dakilang Diyos, sa amin pong pag-aaral lang iyong salita, mangusap ka, magpakahayag ka, Panginoon, at patuloy na ikaw ang mangusap sa bawat puso, lalong-lalo na sa mga nagsasaliksik ng katotohanan. Sa magitan, Panginoon, ng iyong salita na amin pong mapag-aaralan ngayon, ikaw lamang ang siyang mapurihan, ikaw lamang ang siyang maitaas, ikaw lamang ang siyang makita. Gamitan mo lamang ang iyong lingkod bilang instrumento upang sa ganun, Panginoon, ang glory, ang papuri, ay sa iyo lamang in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sabi po ng Biblia, it's clear sa Isaiah 59 verse 1 to 2, listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor is his ear too deaf to hear you call. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Ano daw po ang naging dahilan? Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Dito mga kapatid, na maliwanag sa talatang ito, na ang naglalayo sa tao sa Diyos ay ang kasalanan. Dahil po doon sa kasalanan natin, siya yung nagiging balakid. Bakit? Sabi ng Biblia mga kapatid, na ang Diyos naman ay may kakayahan upang tayo iligtas. Hindi rin siya bingi upang hindi marinig ang ating mga hinaing, ang ating mga dasal. Hindi bingi ang Diyos natin, lagi po siyang malakas, siya po yung makapangyarihan. Pero ang sabi niya, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kita niyo mga kapatid, dahil po sa kasalanan, ang simula noong sa mga unang tao pa lamang na nilikha ng Diyos, simula kay Adan tsaka kay Eva, hanggang sa ngayon mga kapatid, ang matinding dahilan, ito yung pinaka dahilan kung bakit ang tao ay lumalayo sa Diyos ay dahil po sa kasalanan. Kaya yung tao mga kapatid, minsan
Pinipili na lamang niya na wag nang makinig ng salita ng Diyos. Minsan pinipili na lamang niya na wag na lang pumunta ng simbahan or wag na lang magbasa ng kanyang salita. Lumalayo yung tao sa Diyos dahil alam niya na yung Diyos ay banal at alam niya na yung kanyang kasalanan ay hindi pa niya kayang isuko, kaya hindi siya magpatuloy sa Panginoon. Ito po yung malimit na dahilan ng tao. Mga kapatid, simula pa lamang sa mga unang tao ng likha ng Diyos. Kay Adan tsaka kay Eva, makikita na po natin mga kapatid na ang Panginoon ay ipinahayag niya na. Sinabi na niya yung mga bagay na hindi dapat nating gawin. Maliwanag ang kanya pong plano sa bawat isa sa atin. Maliwanag ang kanya pong kalooban. Hindi po niya inilingid ito sa atin. Ipinahayag po niya ito. Di ba ano magsabi ng Biblia? Mula pa sa umpisa, sinabi na ng Diyos sa tao kung ano ang tama at mali. Ang sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 16-7, But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden. Think about it, every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. You will surely die. Di ba? Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Napakarami doon, libo-libo. Bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Isa na lamang ito, nag-iisa na lamang, maliban. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So sa madaling sabi, ano po ang ginawa? Sumuway po sila sa Panginoon. Yung ipinagbabawal ng Diyos na hindi dapat nila gawin, hindi dapat kainin, ay anong ginawa? Kinain nila. At dahil dito mga kapatid, ano po ang naging dahilan ng pagkawalay nila sa Diyos? Yung isang napakagandang relasyon ay nasira nung pumasok ang kasalanan, nung pumasok ang pagsuway nila sa Diyos. Disobedience ito eh. Kaya mga kapatid, yung napakagandang kalagayan nila sa Hardin ng Eden, sila po ngayon ay lumayo. Napalayo sila sa Diyos. Bakit? Tinanong nga sila ng Panginoon nung marinig nila siyang naglalakad eh. Ang sabi ng Panginoon, Adam, where are you? Nasaan ka? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan siya? Of course, alam ng Panginoon. So bakit niya tinatanong, Adam, where are you? Hindi dahil nagtatanong ang Panginoon, ay hindi ibig sabihin hindi niya alam. Sa Biblia mga kapatid, ay lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang yung atin pong mga kasalanan ay atin pong aminin, atin pong ipahayag. Ang sabi nga nila, narinig po namin kasi na ikaw ay kaya nagtago kami. Kita nyo, nagtatago na sila ngayon. Dati hindi sila nagtatago, excited sila na lagi nilang yung access nila, nakakausap nila lagi ang Panginoon. Pero nung pumasok na yung kasalanan, sumuway sila sa kalooban ng Panginoon, sa ipinagbabawal ng Panginoon, ano po ang naging consequence ito? Sila ngayon ay lumayo sa Panginoon. At kahit mga kapatid, maliwanag, nang lumabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, sila po ay alipin for more than 400 years sa bayan po ng Ehipto. Pero dahil po sila ay tumawag sa Panginoon, narinig ng Panginoon ang kanilang hinaing, ang kanilang pagdaing. At dahil dito, ang sabi po ng Biblia, bumalaba ang Panginoon at nangusap ang Panginoon kay Moses sa magitan po ng nagliliyab na punong kahoy. Bagamat nagliliyab yung punong kahoy na yun, hindi naman nasusunog, kaya lumapit siya. At nang lumapit si Moses, narinig niya ang tinig, nagsabi, Moses, tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang iyong kinakatayuan ay banal. Nangusap ang Panginoon, narinig ko ang hinaing, ang daing ng aking bayan, kaya ikaw ngayon ay aking susuguin sa bayan ng Ehipto upang sila'y alisin mula sa pagkaalipin. So madaling sabi mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa kanila. Nangusap ang Panginoon. Ipinahayag na ito ng Panginoon sa kanilang lahat. Ang buong aklat ng Levitico at Deuteronomy
ay inilaan upang ipahayag sa mga Israelita ang mga utos ng Diyos. Sinasabi ng mga rabi o mga Hudyong guro ng kautusan na may 613 kautusan sa Torah, mga aklat ni Moses. Hindi lamang, mga kapatid, yung 10 utos sa Exodus chapter 20 verse 1 to 17, makikita natin doon yung 10 commandments. Pero yung lahat ng kautusan kung utos lamang, mga kapatid, marami pong mga alituntunin na sinabi sa kanila ang Panginoon. Nakasulat po ito, nakalista, upang wala tayong maging dahilan na hindi naman natin nalaman ang kalooban ng Panginoon. Hindi natin alam. Alam na alam po nila. Yung aklat po lamang ng Torah, maliwanag po doon, 613, think about that, napakarami. At mula sa mga kautusan, ito, 365 na utos ang nag-uumpisa sa mga salitang wag kang. Ano yon? Thou shall not. Wag kang. Ilan po yun? 365. Nagkataon lamang siguro ito, pero alam po natin na wala pong nagkataon sa Panginoon. Hindi po coincidence. Kundi, alam natin sa loob ng isang taon ay mayroon pong 365 days. 365 days. Sa loob ng isang taon. So, thou shall not. Wag kang. 365 yung utos na yon. Nag-uumpisa sa wag kang. Wag kang alin. Alin-alin po yon. No? Ano ang ilang halimbawa ng mga kasalanan ito? Tingnan po natin, ilang lamang po ito sa mga 10 utos. Mula sa 10 utos, mayroon tayong maling pagsamba. Mayroon tayong maling pagsamba na ang dapat nating sambahin unang-una, yung manlilikha, hindi yung nilikha. Anong ginawa ng tao? Nangangatwiran tayo, nagbibigay tayo ng ating dahilan na hindi naman tayo nagdadasal doon. Nakatingin lamang tayo doon. Ang talagang dinadasal natin, sinasamba natin ay yung Diyos. Hindi natin dapat magpalusot ng ganoon, mga kapatid. Alam mo kung bakit? Baliwanag po kasi sa kanyang aral sa Exodus chapter 20 na yung pagsamba, mga kapatid, ay nauukol lamang saan? Sa manlilikha. Hindi yung nilikha. Di ba? Mula sa 10 utos pa lamang, mayroon tayo ng maling pagsamba. Dinadasalan natin. Nagdadasal tayo o sumasamba tayo. Bakit tayo nagdadasal? Pagsamba kasi yan eh. Lumuluhod ka, pagsamba na yan. Amen? Na dapat nating sambahin, sabi ng Romans chapter 1, ay yung manlilikha. Hindi yung nilikha. Yung creator dapat, hindi yung mga creation ng Panginoon. Lahat ng tao, ang Panginoon ang siyang lumikha niyan. Lahat ng bagay sa mundo ito, nilikha ng Panginoon. So, hindi dapat sambahin yan. Yung manlilikha ang dapat sambahin. Doon pa lamang, mga kapatid, mayroon tayo ng maling pagsamba. Paggamit sa pangalan ng Diyos, nang walang kabuluhan. Paggamit po, dapat, ano po yan iginagalang po natin. Paggamit sa pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan, hindi paggalang sa araw ng pamamahinga o sabat, hindi paggalang sa ama at ina, pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, pagsisinungaling, o pagsaksi sa hindi katotohanan at pag-iimbot o paghahangad ng pag-aari ng iba. Isa lamang po, ilan lamang po ang mga ito. Pero alam natin sa sermon ng Panginoon sa bundok, sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, Matthew chapter 7, yung famous na Sermon of the Mount na walang kupas, na mga aral ng Panginoon na libu-libong taon nang nakakaraan na hanggang ngayon ay punong-puno pa rin ng kapangyarihan. Mapupulot natin ang magagandang aral ng Panginoon. Di ba? Dinala ni Jesus ang ilan sa mga kasalanan ito sa isang panibagong antas. Yung sa 10 utos na yon. Ano po yon, mga kapatid? Tungkol sa magpatay. Sinabi ni Jesus, maliwanag, datapwat. Sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sinumang magsabi ulol ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Sino nagsabi nito? Ang Panginoong Hesus mismo. Di ba? Patungkol sa pangangalunya, sinabi ni Jesus. Ngayon, lantaran, mga kapatid, na hindi pa nagpapakasal, pero alam natin marami nang nagsasama. Na ang dapat na
ang ginagawa, yung pagtatalik ay para lamang exclusive sa pag-asawa yan, regalo ng Panginoon, pero nakikita natin ngayon, lantaran na. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Fornicator ang tawag po dyan. At kapag ikaw naman ay may asawa na, at ikaw ay pumatol sa hindi mo asawa, ang tawag po dyan ay pangangalo niya. Adultery po yan. Pinagbabawal po ng Panginoon yan. Ang tawag po kasi dyan sa Ten Commandments, moral law. Ang yan. Walang kupas yan, mga kapatid. Pero tingnan po natin yung ginawa, yung sinabi ng Panginoon. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Matthew 5:28. Pero alam po natin, bilyon-bilyon ang kinikita nilang dolyar pagdating sa pornography lamang. Ayon nga sa pag-aaral, ilang porsyento na nagsasabing mga Kristiyano. Pero alin, biktima nito sa pornography. Lantaran na Bakit? Kasi kahit na nga pinapalabas sa mga pelikula o kaya sa mga TV na lamang, nakikita ng mga bata, maliit pa lamang, nakikita na Kaya kapag hindi po natin tinuruan ng ating mga anak, mga kapatid, mga magulang, iba ang magtuturo sa ating pong mga anak, ang lipunan. Baka pagsisihan po natin. Kaya dapat manindigan po tayo doon. Saan? Sa aral po ng Panginoon upang hindi malinlang, mailigaw ang ating mga anak. Kasi marami ng mga sinirang pamilya ito Ano ba ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21? When you follow the desires of your sinful nature, the result are very clear. The result are very clear. Pagka yung laman mo ang iyong sinunod, we walk in the flesh, the result ay very clear. Ano po yun? Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition. Kita mo, selfish ambition. Dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again. Kita nyo, let me tell you again, sabi ni Apostol Pablo, as I have before. Bakit? Siyempre, inulit niya na. Let me tell you again, as I have before. Kasi may mga taong kahit ilang beses mong sabihan, parang hindi hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya kailangan mong ulit-ulitin. Kaya sinabi ni Pablo, let me tell you again as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Simple as that. Simple and plain. Very clear, sabi ng Biblia. I have before. Well, let me tell you again. Very clear yung result daw niya. Mga kapatid, kanina pa tayo rito, hindi po ako nagsasabi sa inyo ng sarili ko na pangunawa, binabasa ko po ito. Maliwanag, nakasulat sa Biblia. Hindi, mahal tayo ng Diyos kahit anong gawin mo, basta ikaw nagdadasal ka, sa langit din punta mo. Saan talata yan? Walang ganyan, mga kapatid, sa Biblia. Hindi nakasulat po yan. Yun yung mga tao na nag-iimbento ng Diyos nila sa kanilang isip, pero yung Diyos ng Biblia hindi ganon. Ang sabi ng Biblia, very clear. Let me tell you again. O sa other version, let me warn you. Let me warn you again. Di ba ang sabi niya? When you follow the desires of your sinful nature, the result are very clear. Ano po yun? Yan yung mga yan Kaya ang sabi ni Pablo, ano ba? Let me tell you again, as I said before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Kita niyo po yung nagiging bunga nito, mga kapatid. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsisalos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi. So ano po ang ano niya? Sinabi ni Pablo, di ba? Hindi, muli ko kayong binabalaan, pagkainggit, pagpatay, paglalasing. Yan, paglalasing, pagkainggit, walang habas na pagsasaya. Ito yung mga gusto lang na laging nasa party.
at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Isinulat naman ito ng Panginoon, mga kapatid. Nasabi niya sa kanya pong salita ito. Sabi ng iba, hindi ko kasi alam sabi ng Leviticus 5:17, di ba, na bagamat hindi niya nalalaman ang sinuman sa inyo, kung ang sinuman sa inyo magkasala na bagamat hindi niya nalalaman, siya'y may pananagutan. Sa ating batas nga lamang, di ba? Walang no one, yung sinasabi na ignorance of the law excuses no one. Ignorance of the law. Bakit? Pananagutan mo pa rin yun. Hindi dahil hindi mo alam, wala ka ng pananagutan. Kaya nga, minsan nakikiusap ka lang Humihingi ka ng ng habag. Kaya po mga kapatid, maliwanag po ang utos po ng Panginoon. Ito yung mga dahilan Bakit yung tao lumalayo sa Diyos? Bakit? Hindi kasi maiwan ito Hindi maiwan. Bakit? Alam nila na yung kanila pong gawang mga dilim na kapag lumapit sa liwanag ay may exposure, ayaw nila. Kaya ang tao nagtatago. Ito yung panlilin lang naman ni Satanas. Ay, ganyan ang iyong gawain, ganyan ang buhay mo, kaya wag ka na lang. Wag ka nang makinig ng salita ng Diyos, hipokrito ka lang. Diba? Ayusin mo muna ang iyong buhay. Bago ka makinig ng salita ng Diyos, bago ka pumunta sa simbahan. Yan yung mga advice ng iba Hindi naman nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Ang paanyaya sa atin ng Panginoon, come as you are. Did you clean yourself before you take a bath? Of course not. While you are taking a bath. Tapos sasabihin mo, hindi, ayusin ko muna yung aking buhay. Pag ayos na yung buhay ko, saka na ako magbabasa ng Biblia, saka na ako Wala nga mga kapatid Hindi mo nga kaya, mga kapatid. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kaya come as you are. Kahit ano pa ang iyong buhay nakaraan mo ngayon, anuman ngayon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, sino man sumampalataya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang problema kasi, yung ating cross, hindi natin dinadala araw-araw. Dinadala lang natin minsan tuwing araw ng Biyernes o Linggo. Iniiwan natin. Ito kasi yung cross ng aking buhay. Ang sinasabi kasi natin cross minsan, yung mga suliranin sa buhay, mali mga kapatid, hindi po yan. Dinala po na yung mga bigatin sa buhay natin. Ito yung aking kalbaryo ng aking buhay. Mali mga kapatid, dinala na ng lahat ng Panginoon sa cross ng kalbaryo. Ang lahat ng yan. Ang ibig niyang sabihin doon mga kapatid, si Kristo, yung kanyang aral, dala-dala natin araw-araw kahit nasaan tayo. Nasa ating puso yung kanyang salita. Yun ang ibig sabihin noon. Di ba mga kapatid? Kaya ang sabi ng James chapter 4 verse 17, remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. It's a sin. Kita niyo mga kapatid, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Nagkakasala daw mga kapatid. Yung nakakaalam ng mabuti. Kita nyo mga kapatid? Ano yung mga mabubuting alam natin na dapat natin gawin? Alam natin na mabuti na tumulong tayo sa ating kapwa. Alam natin na mabuti na tayo ay magdasal. Dumalo sa prayer meeting. Alam natin na mabuti na mag-ukol tayo ng isang araw at least sa Panginoon, sa pag-aaral ng kanyang salita at sa pagpupuri. Anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng sarili nating bersikulong dahilan na wala naman sa Biblia. Mga kapatid, ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon. Kaya lang hindi tayo nakakalapit sa Panginoon, lumalayo tayo dahil hindi natin maiwan. Alin ang hindi natin maiwan? Kasalanan. Yan ang naglalayo sa atin. Bakit? Kasi kung lumapit tayo sa Panginoon mga kapatid,
Dapat siya yung Lord and Savior mo. Yang gusto ng iba kasi, gusto nila na ang Panginoon tagapagligtas lang. Gusto nila ng tagapagligtas. That's it. Gusto nila tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Gusto nila ang Panginoon, pagpalain sila, ingatan sila, pagalingin sila. Yun ang gusto lang nila sa Panginoon. Pero ayaw nila ang alin? Lord. Ayaw nila ang Master. Kasi ang ibig sabihin ng Master, siya yung nakaupo sa trono. Yung kalooban niya ang susundin mo. Hindi yung gusto ng tao malaya Nag-iimbento ng sariling Diyos sa isipan. Hindi po gano'n ang Diyos ng Biblia, mga kapatid, kung pag-aaralan nating mabuti. Kaya, mga kapatid, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Santiago 4:17. Simple and plain. Alam mo na mabuti, nabasahin mo ang love letter niya. Ito yung manual ng ating buhay. Inilista niya, ipinahayag niya sa atin ang napakagandang plano. Ilan lamang ang nag-uukol ng panahon para basahin ang kanyang salita. Alam natin na kapag tayo po ay nakikinig ng mensahe, ng sermon ng Panginoon, hindi naman yung binabasa ko lamang po yung salita ng Panginoon. Alam natin na ito'y mabuti. Ito po ay, sabi ng Biblia, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tanglaw sa ating daraanan. Ilaw ng buhay. Alin? Yung kanya pong salita. Ganun po ang salita ng Panginoon. Pero anong ginagawa po natin? Ini-scroll po lang natin minsan, minamabuti natin manood na lang ng YouTube. Manood na lamang ng mga news. Gusto natin lagi puro mga bad news. Ito nga yung good news. Kita nyo mga kapatid, nakalagay dito, good news. Magandang balita. Pero ang tao mas gusto ngayon yung bad news. Good news ito mga kapatid Tignan nyo mga kapatid, ilan po ba ang nakakapanood ng atin pong mga, kahit sa kapag kayo po'y naka-watch party, hindi po nakakatagal. 10 minuto lamang naglilib na. Bakit? Kasi mayroong nag-iintay sa kanila na mas gusto nilang panoorin. Tapos sabihin natin, mahal natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, alin? Excited tayo na makinig ng kanyang salita. Excited tayo. In love tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, nararamdaman yan. Pinapadama yung pag-ibig. Hindi lang yung sinasabi. Tanungin nyo lahat ng kahit sinong asawa, nating mga babae, lalo sa babae. Yung pag-ibig, hindi lang yung sinasabing, I love you. Nararamdaman yan. Pinapadama yan. I love you ka ng I love you, pero anong ginagawa mo? Hindi mo naman ipinapadama. Hindi pag-ibig yan. Kung sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, excited tayo na pagbulay-bulayan ng kanya pong salita. Hallelujah. Kung susubukan natin na mangalap ng listahan ng mga kasalanan, makikita natin ang ating mga sarili na nakalibing sa ilalim ng pag-uusig ng ating sariling budhi at kabiguan dahil matutuklasan natin na nagkasala tayo ng higit pa sa ating inaakala. Higit pa sa ating inaakala. Bakit? Kasi akala kasi natin mabuti tayo kasi wala tayong bisyo. Akala natin mabuti tayo dahil paminsan-minsan tayo ay pupunta ng simbahan, di tayo nag-agrabyado ng ating kapwa natin. Akala natin mabuti tayo. Hindi natin alam mga kapatid na ikaw, ako, bawat isa sa atin kailangan ng biyaya ng Panginoon. Bakit? Ang nakakaalam nga ng mabuti, hindi niya ginagawa nagkakasala. Isang maruming basahan nga yung ating mabubuting gawa. Maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ikaw ako, mga kapatid, kailangan po natin ng habag at biyaya ng Panginoon. Wala isa man na makakapagsabi sa atin, ay, mas mabuti kasi ako Mabuti kasi ako, kaya ako tinanggap ng Panginoon. Wala pong ganon.
Sinasabi sa atin ng kasulatan, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point, he is guilty of breaking of all. James chapter 2 verse 10. Breaking only one, guilty of all. Kasi yung standard na alam natin ay hindi po standard po ng Diyos. Iba ang standard po ng Diyos sa standard ng tao. Kaya ang sabi niya, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit nagkasala sa isa, nagkasala sa lahat. Gusto mo na maging ganap sa Panginoon sa magitan ng mabubuting gawa? Dapat kumpleto. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, kailangan po nating magpakumbaba sa Panginoon. Ihayag po natin ang ating kasalanan. Sapagat maliwanag ang sinasabi po ng Proverbs 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Whoever conceals sin will never succeed in life. Ngunit ang nagpapakumbaba, nagpapahayag ng kanyang sala, ay magkakamit ng habag. Kawikaan 28:13. Ito kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Di ba ang sabi sa Good News Translation sa ibang version, ganito pong pagkakasabi dito. Sa babasahin ko dito sa verse 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. You will never succeed in life if you try to hide your sins, confess them, and give them up. Then God will show mercy to you. Give them up. Alin daw? Yung ating sin. Hindi natin dapat itago. Ihayag po natin. Habang ang pangungusap na ito ay tila nagbabadya ng kawalang pag-asa para sa atin. Ang katotohanan ay ito ang pinakamagandang balita sa lahat ng balita. Alam niyo kung alin, mga kapatid, ang pinakamagandang balita sa lahat ng balita? Alin? Dahil hindi natin kayang sundin ang lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kasi ang pamantayan ng Diyos, ang Diyos natin ay Diyos na banal. He is a holy God. Hindi natin kayang abutin ang ating Diyos. Kaya ang Diyos ang umabot sa atin. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Kasi yung ating paraan, kahit anong gawin natin, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Nagkanya-kanya nga tayo ng lakad, sabi ng Biblia. Tayong lahat ay parang mga tubang ligaw. Isaiah 53 verse 5 to 6, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Dahil hindi natin kayang sundin ang lahat ng kautusan ng Diyos, tiyak na may solusyon ng Diyos sa problemang ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. May solusyon ng Diyos, mga kapatid. Ano po yung solusyon na yan? Di ba ano bang sabi po ng Biblia? Balik mo doon, anak. Dahil hindi natin kayang sundin ang lahat ng kautusan ng Diyos, tiyak na may solusyon ng Diyos sa problemang ito. At makikita ito sa mga sumusunod na talata. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, but Christ, sino daw yun, mga kapatid? Rescued us from the curse pronounced by the law. But Christ, kanino daw? When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scripture, curse is everyone who is hung on a tree. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessings He promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. Hallelujah! Hallelujah! Tingnan niyo po yung kaparaanan ng Panginoon, yung solusyon na ginawa niya. Ito na yung pinakamagandang balita sa lahat ng balita. Tinubos tayo ni Kristo. Hallelujah! Ito yung kailangan ng mundo, mga kapatid.
Isipin nyo yung kailangan ng mundo ngayon. Ngayon pa lamang yung nangyayari ngayon, kailangan ng tao ulit. Kailangan ng solusyon itong pandemic na ito. Kailangan ng vaccine para maihinto yung pag-spread nitong virus na ito. Pero ang virus na matagal na sa tao simula noon hanggang ngayon ay alin? Yung kasalanan. Na tuloy-tuloy yan simula kay Adan hanggang sa panahon natin ngayon. Virus itong kasalanan na to. At may solusyon ang Panginoon. Ang magandang balita, tinubos tayo ng Diyos. Yan ang kailangan natin. Forgiveness. Kaya yan ang ginawa ng Panginoon. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Chapter 3. Ginawa ito ni Kristo. Ginawa daw ni Kristo. Hindi natin ginawa. Ginawa ito ni Kristo. Upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil. Sino? Maging sa atin mga kapatid. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Alin yung banal na Espiritu? Bakit? Kasi kung wala ang banal na Espiritu sa atin mga kapatid, ang gagawin lang natin yung magustuhan ng ating laman. At yung laman nating ito, the flesh is weak, sabi ng Biblia, but the Spirit is willing. Kaya lalayo tayo sa Panginoon. Samantalang ang paanyaya ng Panginoon sa atin simula noon hanggang ngayon, lumapit kayo, come now, sabi ng Panginoon. All of you who are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo. Pero anong ginagawa ng tao? Lumalayo sa Diyos. Mga kapatid, hanggang kailan ba? Hanggang kailan? Kailan tayo lalapit sa Panginoon? Maliwanag ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Ang kautusan ng Diyos o ang mga listahan ng mga kasalanan na ating makikita sa Biblia ay nagsisilbing guro upang ituro sa atin ang biyaya ng Diyos kay Kristo. Dito makikita natin mga kapatid, masasalamin natin ng ating sarili nga na ang totoong kalagayan natin, ikaw at ako, hindi tayo makakalapit sa Panginoon sa sarili po nating katwiran o dahil sa ating mga gawa, kundi dahil lamang sa ginawa ng Panginoon. Panginoong Hesus sa atin sa krus ng Kalbaryo upang tayo po'y makalapit sa Kanya. Kaya po mga kapatid, sabi ng Galatians 3:24, let me put it another way. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. Hallelujah! Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng alin? Ng pananampalataya. Hallelujah! Kita nyo yung biyaya ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Kaya ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 8 to 9, if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. If we claim, you wanna claim na hindi ka naman makasalanan, gusto mong i-claim? Sabi niya, if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But, kita niyo yung gusto ng Panginoon, but if binibigyan niya sa atin yung desisyon, but if we confess our sins to Him, kanino daw? Sa Panginoon. Kanino daw i-confess? Sa Panginoon. But if we confess our sins to Him, ang sabi ng Biblia, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness or unrighteousness. Hallelujah. Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili.
at wala sa atin ang katotohanan. Wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi mo na hindi tayo nagkasala, wala tayong kasalanan, hindi po mga kapatid. Lahat tayo mga kapatid. Dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, sabi po ng Biblia mga kapatid, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Yes, sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yes, ang ating Diyos ay matapat. Patatawarin tayo, lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kita niyo yung paanyaya ng Panginoon sa atin? Lumapit nga tayo sa Diyos, di ba? Di ba ang sabi po ng James, lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Come near to God and He will come near to you. Draw near to God. Kita niyo yung sinasabi po ng Biblia sa atin, lumapit tayo sa Diyos. Pero nang ginagawa natin, lumalayo tayo. Kasi ayaw nating isuko yung ating kasalanan. Ayaw nating ipahayag yung ating kasalanan. Mahal na mahal natin kasi. Sino ba talagang ating mahal? Alin po ba ang naglalayo sa atin sa Panginoon? Ikaw lamang siya nakakaalam? Ito ba ay pag-ibig sa salapi? Pag-ibig sa mundong ito? Anong klaseng pag-ibig yan na pwedeng maglayo sa atin sa Panginoon? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia maliwanag, ang magmahal ng labis ng higit sa Panginoon. Hindi ka dapat sa akin, sabi niya. Bakit mga kapatid? Because He gave us life. You cannot give something if you do not have. Of course. Kaya dapat ang gusto ng Panginoon, siya yung una. Pero hindi naman nangangahulugan ito na hindi mo na mahalin ang iyong magulang, hindi mo na mahalin ang iyong asawa, gusto nga ng Panginoon siyang nagsabi. Pero minsan, yung atin pong priority, hindi naka-align. I-align po natin according po doon sa will ng Panginoon. According po doon sa Kanya pong plano. Di ba? Kaya mga kapatid, ipahayag po natin. Paano natin ipapahayag yung ating kasalanan? Mayroon tayong pusong nagsisisi sa Panginoon. At kapag tayo lumapit sa Panginoon, mga kapatid, alam naman ng Panginoon yung tunay na laman ng ating puso. Tanungin lang natin yung ating sarili. Gusto ba talaga natin na magbago? Gusto ba talaga natin na makasunod sa kalooban ng Panginoon? O baka iniisip ko na, hindi ko naman kailangan magbago na kasi hindi naman ako makasal. Sabi ng Biblia mga kapatid, dinadaya natin ang ating sarili. Bakit? Kailangan natin ng habag, biyaya ng Panginoon, at makakamit lamang yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya ang sabi po ng Biblia mga kapatid ay sabi ng Romans chapter 8 verse 30 to 39, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Hallelujah! Convinced siya sa Apostol Pablo. Yan yung totoong pag-ibig ng Diyos sa atin. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed. Listen to this. Revealed in Christ Jesus our Lord. Nothing can separate us. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Hallelujah! Kita niyo mga kapatid,
Alin na makakapaghiwalay sa atin? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi mo ni Apostol Pablo ito, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang kataas-taasan o kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No one. Sabi sa English, napakaganda, di ba? Convinced na convinced dito si Apostol Pablo. Mga kapatid, ganyan po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kapag tayo po nagsisi, isinuko natin sa Panginoon ang lahat sa Panginoon sa ating buhay, yung mga bagay na alam natin na nagiging balakid bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon. Kapag isinuko natin sa Panginoon yan, lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, tapat ang Diyos, patatawarin tayo, sabi ng Biblia, lilinisin tayo, at yung pag-ibig ng Diyos sa atin, walang makapaghihiwalay. Posible po yan, mga kapatid. Bakit? Dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. At kung siya'y ating kilalanin, totoo na manampalataya tayo sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Bagamat tayo'y makasalanan, ituturing tayong matuwid. Dahil bakit? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. At yan ay biyaya ng Diyos sa atin na ipinagkaloob niya sa sinuman lumalapit sa Kanya. May pusong nagsisisi, magkakamit ng habag, magkakamit ng kapatawaran, at ipagkakaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at wala nang makapaghihiwalay sa atin. No one can separate. No, nothing can ever separate us from God's love. Nothing. Hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, sa akin pong pagtatapos, ayaw kong masayang na matapos ang gawain na ito na without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Mga kapatid, hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ang tanging hangarin ko lamang ay basahin ang kanya pong salita, maipahayag po sa inyo ito, sapagat ito po ang atas po ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Nais po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng tama at magandang relasyon sa Kanya upang sa ganon, mga kapatid, tayo po'y makapamuhay ng ayon sa Kanya pong kalooban. Magagawa lamang po natin yan, mga kapatid, kung tayo po manampalataya, kilalanin natin si Jesus, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. At kung gagawin po natin yan, mga kapatid, na nagmumula sa puso, ang banal na Espiritu, mananahan sa atin, tutulungan tayo na makapamuhay sang-ayon sa Kanyang kalooban. Ano man ang iyong pong pinagdaraanan ngayong problema, pagsubok o alalahanin, maaring kayo ay mayroon kang problema sa iyong asawa, hindi kayo magkasundo, maaring mayroon kang problema sa iyong finances, sa iyong trabaho, maaring ikaw ngayon ay struggle ka sa kasalanan. Maybe this time you are not living right. Or hindi ka tiyak kung ikaw nga ay ligtas na, hindi ka tiyak kung ikaw nga ay may tamang relasyon sa Panginoon. Pero ngayong araw na ito, nanonood ka, huwag mo sanang isipin na ito'y coincidente lamang. Tinakda po ng Panginoon ito sapagkat mahal ka ng Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, alam ko na mayroon po sa inyo na kinakausap po ngayon ng Panginoon. Maaring ikaw ngayon ay nananalangin. Maaring ang iba po sa inyo ay naghihintay ng sign ng Panginoon. Mga kapatid, hindi mo na kailangan hintayin na ang anghel ng Panginoon mula sa langit ay bababa para tuluyan mo nang isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Tuluyan mo nang isuko ang mga kasalanan. Mga kapatid,
ang salita po ng Diyos ay sapat na sapat para tayo po ay palalahanin, para yung kanya pong mensahe, yung kanya pong pag-ibig sa atin ay marinig po natin yung napakagandang plano po ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang paanyaya po ng Diyos sa atin, lumapit po tayo. Come as you are. Maaring sabi mo parang hindi ko kaya. And yet, mga kapatid, meron akong good news sa inyo. Pag sinasabi mo, no, I don't have power to do it. I cannot surrender this. Mga kapatid, the good news is what? He will give you the power. Sino ang Panginoon? Wala pong mahirap sa Panginoon. Kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay, kahit yung sinasabi nila parang wala ng pag-asa. Maaring naririnig mo na wala ka ng, may nagsasabi sa iyo na wala ka ng pag-asa pa na magbago. Maaring sabihin, lasinggo ka na talaga ngayon, sugarol ka na ngayon talaga. Mga kapatid, maaring may naririnig mo yan. Hindi pa huli ang lahat. Tulad ko mga kapatid, nakaranas din ng habag at biyaya ng Panginoon. Ang dati ko din pong buhay ay sira-sira. Ngunit dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, tinawag din po niya ako. Unti-unti niya pong binago ang aking buhay. Kayang gawin din ito sa iyo ng Panginoon. Akala ko rin dati masisira na yung aking pamilya. Akala ko rin yung aking asawa dati ay iiwalayan na ako eh. Kasi wala siyang nakikitang mabuti sa akin. Kasi bakit? Ang iniisip ko lang kasi noon yung aking sarili. Inayos niya na yung aking maleta at wala na. Parang wala siyang maasahan sa akin. Mabuti na lamang at binigyan po niya ako ng huli pang pagkakataon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lahat nabibigyan ng last chance. Pero buti na lamang, kaya lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon araw-araw, still there's a woman who give another chance sa kanila pong husband. Kaya pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yon araw-araw, na yung pagkakataon na yon, hindi ko po sinayang yung pagkakataon na yon. Unti-unti po binago ng aking buhay, ang aking buhay. Kasama ko ngayon ang aking asawang ang aming mga anak. Naglilingkod sa Panginoon. Yan po yung biyaya po ng Panginoon. I wish pwede kong sabihin sa inyo na simula nung binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, sinuko ko, wala nang suliranin sa buhay. Yes, may mga suliranin pa rin, may mga pagsubok pa rin. Sapagkat ganyan talaga ang buhay mga kapatid. Lagi tayo nakikibaka. Lagi tayo nakikipaglaban na lamang. Pero ang Diyos ay tapat mga kapatid. Hindi niya kami iniwan. Hindi rin kami binabayaan. Kayang gawin din niya ng Diyos sa iyong buhay. Gusto kitang ipanalangin ngayon. Dahil alam ko ngayon na mayroon po sa inyo ngayon ang nanonood ngayon na aring ikaw ay nagdarasal ka. Nagdarasal ka na gusto mong ma-restore ang iyong family. It's not too late. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Come as you are. He will give you the power to do it. I want you to close your eyes. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Banggitin mo, ulitin mo ang panalangin na ito, nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, humihingi ako ng tawad. Pinagsisihan ko ang aking kasalanan sa oras na ito. Kinikilala ko, Panginoon, na ako ay nagkasala sa iyo. Ikaw nga, Panginoong Hesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, ipinapahayag ng aking labi, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aking buhay. Isinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Sinusuko ko na ang lahat sa iyo. Sinusuko ko na ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu, ang aking pamilya, ang aking kahinaan,
ang aking kalakasan, ang aking pangarap, sinusuko ko na ang lahat sa iyo, Panginoon. Maghari ka sa aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon, makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Susundin kita, Panginoon. Susunod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Hanggang sa huling hininga, paglilingkuran kita. Ito ang aking dalangin, nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ako po'y natutuwa sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kilalanin mo, tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Kapag ginawa mo po yun na nagmumula sa puso, narinig po ng Diyos ang dalangin mong yan. At mga kapatid, upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, magpatuloy ka sa pakikinig katulad po nito. Umpisahan mo magbasa ng kanyang salita sa aklat ng John kung ikaw ay bago. Sa aklat ng 1, umpisahan mo. At kapag maluwag na, pwede na mag-church, make sure go to church at ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyo. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, marami pong salamat. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? At share niyo po ito para maging daluyan din po tayo ng pagpapala kung paano tayo pinagpala ng Panginoon ng Kanya pong salita. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, receive your healing right now. By faith, receive it. Receive your provision, restoration, deliverance, breakthrough. By faith, receive it. Now I bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama. We love you and we're praying for you. To God be the glory.